March 1 na pala. Oh my God. Ito, no, I'm taking this vlog on March 1, 2025. Birth month ko ngayong buwan na to. And wala lang, decide lang ako mag-take ng video. Kasi ito na yung last birth month ko na 20, nasa 20s. Kasi magta-29 na ako this coming March 13. And oh my God, ang dami ko pang hindi na-achieve knowing na magta-29 na ako this year, this month. Last year ko na sa 20s, magta-30s na ako next year. And I still feel young. And parang, alam mo yun, parang kulang pa talaga sa exposure and all. So, ayun, nag-decide ako mag-take ng video. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa loob ng March. And, ayun, it's nice to do this vlog again. Share ko lang din pala, no? Meron na kasi mga nagko-content, gumagawa ng content on Facebook right now. And nakakatuwa lang kasi noong 2020, during pandemic, I started doing contents then sa YouTube. I started exposing myself online via videos. Tapos, years after, makikita mo yung mga friends mo doing content na din. And nakakatuwa lang din na na-expose sila sa ganito. And I'm sure na mag-i-improve pa yung mga gagawin nila. Pero dahil nga nagsistart na yung mga tao maging open with regards to content creation, I guess I'm back again dito sa YouTube and even sa Facebook din. Kasi talagang isa sa mga iniisip ko before I started doing content is ano ba iisipin ng ibang tao and all. So, dinagma ko lang yon, nag-take years ako. Kaya noong 2020, kapag start ako ng personal channel on YouTube, and nag-grow ko siya with 3,000 subscribers, tas monetize na din siya. And then, syempre, dahil hindi ako naging consistent this past years, so nagkaroon din ako parang, oh my God, time ba? Time ba na bumalik ulit ako kasi parang hindi ko siya feel ulit. And I think, mag-iiba na naman yung tingin ng mga tao and all, ganyan. So, ayun, since nagiging open yung mga tao ulit ngayon sa content creation, I guess I'm back again and expect some videos, right? Life update pala, no, madami namang ganaps recently. Ang priority ko talaga right now is self-development, i-improve yung self ko. Gusto kong makita kung paano ako mag-glow up, paano ako mag-evolve and all. So, now that I'm turning 30 next year, gusto kong sulitin yung 20s ko. No, sana maging wonderful yung 2025 ko. And, ayun. Ayun pala, no. Dami ko gustong i-improve talaga sa self ko. So, right now, nandito ako sa kwarto ng kapatid ko. And currently, ito yung room ko. Kasi yung kapatid ko right now, nagdo-dorm. And ayun, thank you na lang talaga sa filter ni TikTok. At least di halata na ano tayo, medyo messy yung mukha natin. Ito pala, no, update din pala. Kinolor ko yung buhok ko. Start yung taon na to, black yung buhok ko. So, nag-DIY ako. Tinry ko, first time ko mag-color ng buhok on my own, DIY. So, nakatakot ako kung ano yung itsura niya. But so far, okay naman siya. Ang target ko talaga na buhok is yung ash blonde. Ang kaso, kailangan kasi siya i-bleach. So, hindi talaga siya na-achieve. Pero sabi ng mga kapatid ko naman, na bagay daw sa akin yung ganitong color, hair color. So, pinab ko na lang din. And, pansin nyo na medyo matagal-tagal na yung hair color kasi tumutubo na yung black hair ko. So, ayun. It's nice talaga. I guess I'm back again. Balik natin yung fire. Sulitin natin yung 25. Alam niyo baka sa last year, this past 2 years din, siguro, talagang puro ibang tao yung iniisip ko. Naging people pleaser, parang na-activate yung pagiging people pleaser ko last year. And most of my time, or mga ginagawa ko, kailangan nakikipag-socialize ako and all. And
kailangan nakakatulong ako, etc. To the point na nakalimutan ko yung self ko, na mismanage yung finances ko, and masaya naman yung mga nangyari this past years. Pero ayun, hindi ko lang talaga priority yung self ko because I was too giving that I forgot to give time for myself. Ganon. So, hoping this year, mag-improve siya na isipin ko naman yung self ko, yung growth ko, yung career ko muna. Kasi masyado ako naging dependent sa presence ng ibang tao last year. And it was hard kasi parang yung lahat ng actions ko nakarely doon sa mga taong yun. And right now, actually, na-experience ko din talaga yung social anxiety. Na-depressed din ako last year. Tapos, madami naman ako na-experience mga ganda last year. Just that, hindi ko lang na-predict or hindi ko na-plano yung mga down moments. Kaya nagkaroon ako ng problems din personal. So this year, I'm facing 2025 as someone na headstrong and uunahin yung self. Will give time sa iba. Pero I will prioritize my inner peace muna. Tapos, papalaguin ko yung career ko, ayusin ko yung finances ko, i-develop ko yung self ko, and hoping din, no, na makita na din natin si Dawan. Pero, ayun, let's see how things will flow this year. And sana din bumalik din yung fire ko sa spiritual aspect naman. Ayun, so, yan. Actually, nagjo-gym nga pala ako. Life update, nagjo-gym din pala ako. So, imagine, so, naging, na ako, 28 days ko na sa pagka-calorie deficit. Pero, matagal-tagal na ako nagjo-gym. And, malaki na din yung progress kasi last year, ang timbang ko is 65. Right now, it's 59. And, mas tumitibay yung strength ko sa body. And, nababawasan na din ako ng fats. So, ayun, marami pa akong gagawin updates soon. Pero for now, ito muna, no? Hi, everyone. I'm Bab, and welcome to my vlog. Nakakamiss yun. Bye!